Mabuhay! Welcome to Bonjour Universe. This is your cozy corner of the internet where we explore everything under the sun. Ngayon, pag-uusapan natin ang prepositions. So, ano nga ba ang preposition? In French, we call it les prépositions. These are the words that show the relationship between two elements in a sentence like place, time, or direction. In Tagalog, ito ay ang mga pang-ukol na nag-uugnay sa isang pangalan o panghalip sa ibang bahagi ng pangungusap. So in English, prepositions link nouns or pronouns to other words in the sentence. So, merong iba't ibang klase ng prepositions. Pagsimula tayo sa prepositions of place or les prépositions de lieu. First up, we have a, to, at, or in Tagalog, sa. Je vais à l'école. Je vais à l'école. I will go to school. I will go to school. Pupunta ako sa paaralan. Next up, we have da. Da. It's in or inside. Sa loob ng. Il est dans la maison. Il est dans la maison. He is in the house. Siya ay nasa loob ng bahay. Sur. On top of. Sa ibabaw ng. Le chat est sur la table. Le chat est sur la table. Ang pusa ay nasa ibabaw ng mesa. Su. Under. Sa ilalim ng. Le sac est sous la chaise. Le sac est sous la chaise. Ang bag ay nasa ilalim ng upuan. Ang bag ay nasa ilalim ng upuan. Devant. In front of. Sa harap ng. Elle est devant la porte. Elle est devant la porte. She is in front of the door. She is in front of the door. Siya ay nasa harap ng pintuan. Derrière. Behind. Sa likod ng. Le chien est derrière la voiture. Le chien est derrière la voiture. Ang aso ay nasa likod ng sasakyan. Entre. Between. Sa pagitan ng. Il est entre deux amis. Il est entre deux amis. He is between two friends. He is between two friends. So, pag gagamitin niyo yung entre, kailangan dalawa siya lagi. Or may dalawa kang pinag-uusapan na bagay na napapagitnaan nito. Next up, we have près de, near, malapit sa. L'école est près de la banque. L'école est près de la banque. The school is near the bank. Ang paaralan ay malapit sa bangko. Loin de, far from, malayo sa. Il habite loin de Paris. Il habite loin de Paris. He lives far from Paris. So, Paris, but in French you just say it as Paris. So, siya ay nakatira malayo sa Paris. Chez, at someone's place. Sa bahay ni. Je vais chez mon ami. Je vais chez mon ami. Ako ay pupunta sa bahay ni, for example, Trixie. Sa bahay ni Julia. Sa bahay ni Sandra. Okay? But this one, ami, if without E, it's a house of a male friend. So, for example,
I will go to the house of Nathan. Sa bahay ni Nathan. Sa bahay ni Jericho. Okay, next up, we have the prepositions of time or les prépositions de temps. Avant, before, bago. Avant le travail, je bois du café. Before working, I drink coffee. Before working, I drink coffee. Après, after, pagkatapos. Après le dîner, je dors. After the lunch, I sleep. Because dîner in Quebec, it's at 12 noon. Après le dîner, je dors. So, siesta. After niya kumain ng lunch, natutulog siya. Okay? Pendant. During. Habang. Je dors pendant la nuit. I sleep or I'm sleeping during the night. Habang gabi. Depuis. Since. For. Mula pa. J'habite ici depuis 5 ans. J'habite ici depuis 5 ans. Nakatira ako dito mula pa 5 years ago. Or mula 5 years, okay? So, magagamit niyo siya madalas sa pakikipag-usap nyo about the time because it's the preposition of time. Next up, les prépositions de direction. Vers, toward, patungo sa. Il va vers la gare. Il va vers la gare. He will go towards the station or the train station because la gare is the train station. De, from, mula sa. Je viens de France. Je viens de France. So, kapag Philippines, je viens de Philippines. Okay? Next up, we have in or to. Ça, j'habite en France. J'habite en France. Next up, we have par, by or through. Sa pamamagitan ng. Il est passé par la fenêtre. It's a way of saying na siya ay dumaan sa pamamagitan ng bintana or through the windows. Doon siya lumabas or doon siya pumasok. So, other useful prepositions, we have the avec, sans, and pour. Avec is with. Ito, madalas siyang magagamit. So, kasama or may. Je parle avec maman. Je parle avec maman. So, nakikipag-usap ako sa aking ina. Sans or without, wala. Je bois du café sans sucre. I drink coffee without sugar. Umiinom ako ng kape nang walang asukal. For, para sa. C'est un cadeau pour toi. It's a gift for you. Next up, we have the preposition a, to, at, in, sa. So, i-focus natin siya kasi meron siyang iba't ibang klase or iba't ibang way kung paano mo siya gagamitin. Either it's masculine, feminine, etc. So, ang a ay nangangahulugang sa Tagalog. Kapag sinundan ito ng le, la o le, nagbabago ang anyo nito depende sa kasarian at bilang ng salita. So, kapag masculine daw,
ang a plus le ay magiging o. Katulad ng je vais au parc. Je vais au parc. Pupunta ako sa parke. Bakit siya naging masculine? Paano mo nalaman? Dahil yung park mismo ay masculine word. Okay? It's a masculine noun. So, kailangan mong gumamit ng o. Never ng a, le. Never. Okay? Je vais au parc. Kapag feminine naman, you would use a la. Je vais à la banque. Je vais à la banque. Pupunta ako sa bangko. Kapag naman nagsisimula sa patinig or the vowel, the a, e, i, o, u, or the h, also in French, you would use a, l apostrophe. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Pupunta ako sa paaralan. Kapag naman plural, a, le would be o. Je parle aux enfants. Je parle aux enfants. Nakikipag-usap ako sa mga bata. So, tandaan ang o, okay, kapag masculine, ala kapag feminine, a l apostrophe kapag nagsisimula sa patinig or the vowels, o kapag plural. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang preposition na de. Of or from, ng o mula sa. Ang de ay karaniwang nangangahulugan ng nang o mula sa Tagalog. Nagbabago rin ito ayon sa kasarian at bilang ng pangalan. Kapag de plus le, masculine, it would become du. Le livre du garçon, ang libro ng batang lalaki. Feminine naman, de la. Le sac de la fille, ang bag ng babae. Le sac de la fille. Nagsisimula sa patinig, de l apostrophe. Le stylo de l'élève. Le stylo de l'élève. Okay, so medyo tricky yung pronunciation niya. So, it just means na ang ballpen ng estudyante or ang ballpen ng mag-aaral. Okay, so estudyante or mag-aaral is the élève. Élève, okay? Plural naman, de plus le is de. Le jouet des enfants. Le jouet des enfants. Ang mga laruan ng mga bata. Okay. So, tandaan, kapag masculine, do. Kapag feminine, de la. Kapag nagsisimula sa patinig, de l apostrophe. Kapag naman plural, is de. That's it. So, magkakaroon ng part 2 itong preposition. And para mas ma-explain pa and mas makita nyo pa yung iba't ibang examples. That's it. Don't forget to take one bonjour at a time and practice, practice, practice. So, share to your